Mga kababayan, alamin po natin kung ano po sinagot ni Senador Bato de la Rosa. Hindi ako tatakbo. Dito ako sa Pilipinas, sa harap niyo. Handa akong lumaban. Yan ang diwa ni Senador Ronald Bato de la Rosa nang harapin ang banta ng ICC arrest warrant. Mga kababayan, imagine niyo isang senador, dating PNP chief, na naglilinis ng bansa sa droga, biglang hinahabol ng dayuhang korte na walang jurisdiction dito. Pero anong ginawa ni Bato? Hindi siya nagtago tulad ng iba. Bumalik siya sa Senado, humarap at nag-file ng TRO sa Korte Suprema. Pero bakit galit na galit ang ICC kay Bato? At bakit parang may mas malalim na agenda dito? Huwag kayong alis. May shocking revelations tayo dito. Hit like kung proud kayo sa mga tunay na bayani ng drug war. Mga kababayan balikan natin ang conflict. Noong 2016 to 2018, si Bato bilang PNP chief ang frontliner sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Libo-libong addict at pusher ang nahuli o namatay sa encounters. Resulta, bumaba ng husto ang crime rate. Mga OFWs natin sa abroad, mas ligtas ang Pilipinas para sa pamilya nila. Pero bakit ngayon, 2026, biglang may ICC warrant until May 11, 2026, accusing him of crimes against humanity for at least 32 deaths. 32 sa isang bansa na may milyong-milyong drug users noon. Parang sinasabi nilang bawal palisin ang bahay dahil may nadurog na ipis. Selective daw o selective ang ICC. Drug war stats, crime rate down 50%. Naku po, sangayon ba kayo sa drug war? Yes or no? Comment down below mga kaibigan. Tingin natin ay mag-a-agree naman kayo sa atin. Ngayon, mga kaibigan si Bato de la Rosa is not just a senator. Siya ay simbolo ng tapang at disiplina. Ex-cop, ex-Davao Police, tapat kay Duterte. Nung bumalik siya sa Senado amid ng warrant drama, harap-harapan niyang hinamon ang sistema. Nag-petition sa Supreme Court for TRO, temporary restraining order, para pigilan ang pag-aresto at pagluwas niya sa ICC sa Netherlands. Wait for this ang Solgen daw ay nag-ask na i-junk ang plea niya. Pero bakit? Dahil ba sa katotohanan na walang domestic court order? RA 18551 allow surrender pero kailangang due process. ICC is a foreign court Philippines withdrew from Rome Statute under Duterte. Bakit sila pa rin nakikialam? Sovereignty issue O ngayon, bakit walang warrants for other world leaders with bigger body counts? Yellow media at opposition ginagamit ito para i-discredit ang whole drug war success. Mga barangay na dati drug-infested, ngayon peaceful. OFWs, anong mas gusto ninyo? Iligtas ang bayan o human rights na nagpaparami ng addict? Mga kaibigan extrajudicial killings sagot natin. Encounters, not killings. Police were defending themselves. Bato himself said, we follow the law. Okay, mga kaibigan ano ba itong ICC, International Crown Court? No, hindi po yan. International Criminal Court. Napaka-bias no? Yung mga mahihirap na bansa, yun po ang tinatarget nila, no? Targetin yung Israel. Targetin yung US. O kaya Russia. Kaya nyo ba? Hindi nyo kaya. Lintik. Dating Pangulo kinulong nyo. Okay? Na may ginawa naman para sa ating bansa. Kung galit ka sa foreign interference, comment down below. Sovereignty first, mga kaibigan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mga netizens, split sila no? Pero maraming youth at OFWs supportive kay Bato dahil alam nila ang hirap ng droga sa pamilya. Professionals see it as a rule of law versus politicized international body. Okay. Ayan mga kaibigan. Ngayon, OFWs, kaysa magpadala ng pera para sa rehab ng addict,
mas mabuti nang wala ng droga mga kaibigan. Gusto nyo ba ng future na puno ng shabu o disiplinado tulad ni Bato mga kaibigan? O address yung mga kaibigan na may excesses daw. Posible ba? Pero ang solusyon posible. Pero ang solusyon ay domestic investigation, hindi ICC mga kaibigan. Habang pinaglalaban ni Bato ang bayan, tayo naman ang magprotekta sa ating mga sarili at pamilya. Pet products natin smart pet cameras or anti-bark collars. Why trending? Security-conscious families post-drug war. OFWs families parang si Bato. Vigilant sa bahay mo Check this on Shopee, Lazada para safe ang pamilya. Power banks or noise-canceling headphones for productive youth Stay informed on politics habang nasa commute. Sa Lora, Shopee, suitable. Mga kaibigan. Fashion streetwear, tactical pants or patriotic shirts. Youth voters, dressed like a fighter for sovereignty. ADV, motorcycle riding gear, helmets, gloves, jackets. Among riders at mga kabataan. Safe travels while defending your views. Shopee, perfect. Home essentials, home security systems or organizers. Linisin ang bahay tulad ng paglinis ni Bato sa droga. Journals, planners or ergonomics, productivity lifestyle, ergonomic chairs. Target natin, professionals. Plan your vote wisely in 2028. Mga kaibigan, lahat po yan ay may link sa description. Itatag din po natin. Shopee, Lazada, Affiliate. Suporta mo si channel habang bumibili ka ng useful stuff. Salamat. Anong susunod Supreme Court decision will set precedent on sovereignty. Kung mananalo si Bato, panalo ang Pilipinas. Tayong Pilipino, matatapang, hindi natatakot sa dayuhan. Tulad ng Bato, tayo'y lalaban para sa hustisya na gawa ng Pilipino para sa Pilipino. Like, share, subscribe, comment down below Bato for what? Or sovereignty muna. Bell icon on para updated. See you in the comment section, mga kababayan. Pero bago tayo magtapos, hayaan nyo akong dagdagan pa ng konting katotohanan na hindi nyo pwedeng palampasin. Kababayan, ang laban ni Senador Bato sa Korte Suprema ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito'y laban para sa susunod na henerasyon. Kapag pinayagan natin ang ICC na diktahan ng ating justice system, anong susunod? Bukas, baka ang isang mayor na naglinis ng squatter area, isang governor na nagpatupad ng strict anti-crime measures, lahat sila vulnerable. Gusto nyo bang ibalik tayo sa panahon kung saan ang droga ang hari sa kalye? Kung saan ang mga anak nyo ay natutokso sa shabu bago pa man sila makapagtapos ng high school? Maraming OFW sa comment section ng iba't ibang videos ang nagsasabi, Kuya, nung may drug war, mas ligtas ang probinsya namin. Nakakauwi kami ng walang takot. Yan ang totoong nararamdaman ng taong bayan. Hindi ang scripted narrative ng ilang mainstream media. Comment down below kung may drug problem pa rin sa inyong barangay o neighborhood at comment din kung supportive kayo kay Bato. Gusto kong basahin ang inyong mga kwento. Real talk tayo dito. Tignan natin ang bigger picture. Ang ICC ay parang isang international weapon na ginagamit laban sa mga leader na ayaw sumunod sa kanilang agenda. Pilipinas ang target ngayon dahil matatapang tayong tumindig. Pero tandaan, ang hustisya ay dapat galing sa atin, sa ating mga korte, sa ating batas, sa ating mga tao. Kung talagang concerned sila sa human rights, bakit hindi nila tignan ang mga drug lords na milyong-milyon ang kita habang mga adik ay namamatay sa kalye? Selective ang mata nila. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikip. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Habang naghihintay tayo ng desisyon ng Supreme Court, protektahan din natin ang ating mga sarili. Marami sa inyo ang nagre-request ng recommendations. Ito, quick shares ko sa inyo. Para sa may mga alagang aso o pusa, lalo na kayo na OFWs na nagpapadala ng pera para sa pet care. Check ang smart pet feeders at camera sa Shopee. Trending ngayon kasi mas secure na ang bahay. Link sa description. Sa mga nagmumotor, ADV riders katulad ko, full face helmets at riding jackets.
Safety first, kababayan. Lazada pa rin ang pinakamaganda ang deals. Para sa mga productive kayo, ergonomic desk, setups o planners, kailangan natin ng matibay na focus para sa 2028 elections. Ngayon, patriotic streetwear at tactical pants para kapag nagre-rally o nagde-defend ng opinion online, swabe ang dating. Bumili sa link sa description, Shopee, Lazada, Zalora, Affiliates. Hindi lang ninyo nasusuportahan ng channel, nakakatulong pa kayo sa sarili nyo. Salamat sa inyong tiwala mga kaibigan. Tayo ang Pilipinas, hindi tayo uto-uto ng dayuhan. Tulad ni Senador Bato de la Rosa na humaharap sa banta ng walang atras, tayo rin ay dapat matapang. Huwag tayong matakot, huwag tayong maging manunood lang. Laban tayo. This is not the end of the story. This is just the beginning of a bigger fight for sovereignty. See you in the next video. Mas malalim na pag-uusapan natin. God bless you. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.